Sa ika-10 yugto, si Miss Yutong at si Chumo ay nagmuni-muni sa nakakatakot na tanawin ng huling boss mula sa malayo, na nadaramang kulang ang kanilang kakayahan upang harapin ang malakas nitong kapangyarihan. Naging tugon ni Chumo ang takot sa ideya ng isang huling boss na may 50 taong gulang na lubos na nakakatakot. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, tinanong nila kung ang impormasyon tungkol sa peligro ng lihim na lupa ay totoo nga. Sa gitna ng kanilang pag-aalinlangan, isang estranghero, si Van Xingjian, isang alagad ng Taixuan, ay gumawa ng desperadong pakiusap para sa tulong. Naghahanap siya ng mga kakampi upang patalsikin ang makapangyarihang huling boss. Mariing tumanggi si Miss Yutong, kinikilala ang kanilang sariling kahinaan at mga nakaraang pagtatangka ng pag-escape. Mariing pinagtanggol ni Van Xingjian na ang pagsusumiklab mula sa labanan ay hindi magdadala sa kanila ng tagumpay. Ipinamahagi niya na ang paaralan ng Taixuan ay may hawak na Thunder Jar, isang makapangyarihang sandata na kayang patayin ang mga halimaw na may 50 taon. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng oras upang ihanda. Sa pag-aalok ng oras, kailangan nilang makuha ang sapat na lakas upang pigilan ang halimaw na demonyo. Ang pagkakaisa ng mga praktisyonero ay ang kanilang tanging pag-asa, dahil mas mataas ang kanilang tsansa ng tagumpay sa pamamagitan nito. Nagpatuloy ang kanilang usapan habang makikisali ang iba pang mga di kilalang indibidwal. Kinilala nila ang pagbabalik ni Van Xingjian at ikinagulat ang bilang ng mga praktisyonero na nakalap na 164 lamang kumpara sa 2,500 na pumasok sa lihim na lupa. Ang hindi inaasahang kahirapan ng lupa ay nagdulot ng mas maraming pagkamatay kaysa sa inaasahan, nagdudulot ng mga pagsubok sa plano. Muling na ipamalas ni Van Xingjian ang kanyang pangako sa maingat na paggamit ng Thunder Jar, na nagpapalakas sa mahalaga nitong gamit. Naging malalim na pagnanais ang leader sa pag-angkin nito, at binigyang diin ang katotohanang ito ay maaaring gamitin lamang isang beses. Nagpahayag ng pag-aatubiling ang anak ay hindi kayang gawin ito. Tinanong ng tatay kung mahirap ba ito. Inutusan niyang pisanin ang lahat ng mga praktisyonero sa ika-5 lihim na lupa. Nagbigay siya ng palusot na kailangan ng Thunder Jar ng oras na ihanda, at hayaan silang patayin ang halimaw na demonyo. Pagkatapos nito, makakalap sila ng pinsala sa huling boss. Hinihintay ang pagkakataon na ang halimaw ay magtamo ng sapat na pinsala, at pagkatapos ay gamitin ang Thunder Jar upang patayin ito. Gayunpaman, may pagnanais na tumutol ang isa sa mga lalaki. Ipinunto nito na ang hakbang na ito ay magdudulot ng maraming walang kabuluhang kamatayan. Maliban pa rito, ang Thunder Jar ay maaaring gamitin ng walang anumang paghahanda. Pinaalala ng tatay ang iba't ibang paraan ng pagiging mas malakas sa lihim na lupa, kabilang ang mga gantimpala tulad ng Destiny Coins na natatanggap sa pagtalo sa huling boss. Nanatili ang anak na matatag sa kanyang desisyon, tumanggi na gumamit ng masama para sa maliit na gantimpala. Ang ama ay nagpahayag ng kanilang magkaugnay na pangarap, itaas ang paaralan ng Taixuan upang mapantayan ang Big Four. Iniulat niya ang mga paghihirap na pinagdaanan upang maging kilala sa mga praktisyonero. Binigyang diin niya na ang lihim na lupa ay nagbibigay ng pagkakataon upang baguhin ang kanilang kalagayan. Upang marating ito, kailangan nila hindi lamang ng lakas kundi pati na rin ng loyaltad ng mga praktisyonero. Ang apela ng ama ay nag-udyok sa pagbabago sa anak. Iniintindi ang kahalagahan ng kanilang sakripisyo para sa kabutihan ng kanilang paaralan at ng mas malawakang layunin. At sa gitna ng tensyon, nakamit ang isang resolusyon na itinataguyod ng walang patid na pagtataguyod sa isang pangarap, sa mana, at sa paniniwalang ang mga sakripisyo ay kinakailangan upang makamit ang hindi pa nararanasang tagumpay. Sa ika-11 yugto, nagaganap ang isang masusing usapan sa pagitan ng mga di kilalang mga lalaki. Isa sa kanila ay nagtatanong kung tunay bang kayang patayin ng Thunder Jar ang huling boss, o kung ang pag-aantala ay isang palusot lamang upang gamitin silang mga kawal lamang. Ang isa pang di kilalang lalaki ay nagbanggit kay Luo Chancheng, isang batang Panginoon ng Taixuan, na may matikas na reputasyon. Sumang-ayon siya na wala silang ibang magagawa kundi ang tiwalaan ito o maghintay at mamatay sa lihim na lupa. Pinagtibay ito ng unang di kilalang lalaki na nagpa siyang sumubok kaysa maghintay. Nagbabaka sakali siyang ang pagpatay sa huling boss ay magbibigay sa kanya ng malaking halaga ng Destiny Coins at magiging malakas na kabilang sa mga bida. Ngunit may isa pang lalaki na naging skeptical.
Iniwan niya ang ideya ng gantimpala at sinabi na iisa lamang ang tatanggap ng gantimpalang Destiny Coin mula sa huling boss. Pinaliwanag niya na wala silang pag-asa na maging bayani ng kapalaran. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan, nagpasya si Chumo na huwag nang maghintay at subukan ang kanyang kakayahan. Inamin niya na mayroon siyang abilidad sa labanan matapos tanggapin ang isang gantimpalang Destiny Coin. Ngunit pinagsabihan siya ni Miss Yutong na maging maingat dahil sa panganib ng paglaban sa huling boss. Inilahad niya na may limitasyon sa dami ng anima na kayang madala ng mga praktisyonero, at ito ay maaaring palawigin sa pamamagitan ng laban o pag-aaral. Sa kabila ng usapan, naging malinaw na si Chumo ay hindi isang normal na tao, kundi isang praktisyonero na may hawak na mga Destiny Coins. Nagtangkang magtago si Chumo sa kanyang identity, ngunit nabuko siya ni Miss Yutong. Habang ang mga dikilalang mga lalaki ay nag-uusap, si Mr. Su ay nagpakilala. Inialok niya ang kanyang tulong at bayad para sa kanilang serbisyo. Inihayag niyang ang pagkakaroon ng isang tagapagligtas ay kinakailangan upang labanan si Chumo. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan, nabunyag ang planong patayin si Chumo sa loob ng lihim na lupa. Iniulat ng mga lalaki na ang lakas ni Chumo ay hindi gaanong matinding puwersa, ngunit siya ay naging tanyag dahil sa kanyang mga tagumpay laban sa mga halimaw. Tumugon si Mr. Xu na walang dapat ipag-alala at inilahad na ang isang eksperto sa pagpatay ng mga praktisyonero ay ipinadala niya upang malutas si Chumo. Habang ang usapan ay nagpapatuloy, napansin nilang may nagpapakita na hindi kanais-nais na reaksyon ng anima. Nang biglang may dumating na panauhin, isang eksperto mula sa pamilyang Lee, isang senior na tagapayo ng isang financial group. Ipinakilala itong isang bounty hunter, isang practitioner killer, na tanyag sa pagpatay ng mga praktisyonero. Sa ganitong paraan, patuloy na sumusulong ang kwento ng mga karakter sa kanilang paglalakbay sa lihim na lupa, kung saan ang mga lihim na layunin at tagpo ay patuloy na bumubukas sa harap nila. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.